Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-39 na kabanata ng Noli Me Tangere. Si Doña Consolacion. Sa kabanatang ito, tampok ang katauhan ni Doña Consolacion, ang asawa ng tinyente ng San Diego na ipinapakita bilang isang babaeng mapagmataas, mayabang at may labis na pagpapahalaga sa sarili, kahit sa harap ng karahasan at kapaghatian ng iba. Nang dumaan ang prosesyon sa bayan, nagutos siya na isara ang mga bintana ng kanilang bahay at huwag papasukin ng sinuman. Ayaw niyang marinig ang kasiyahan ng mga tao sa labas sapagkat labis niyang nararamdaman ang pag-iinis, pagkamuhi sa bayan at sa galit sa kanyang pag-iisa. Habang ang kanyang asawa ay nasa handaan, siya ay nag-iisa sa magulong salas na may agiw at sapot sa bintana, nakaupo sa silya at walang tigil ang pagbuga ng usok ng tabako. Sa panahong iyon, dinala sa kwartel si Sisa, na napagpasyahang parusahan dahil sa paggugulo sa kapistahan. Dahil wala ng komandante, magdamag siyang naditini at kinabukasan ay inutusan ng tinyente ang mga sundalo na alagaan si Sisa. Habang naroroon, nakarinig si Doña Consolacion sa malungkot at malambing na pag-awit ni Sisa ng kundiman mula sa kalapit na bahay ni Kapitan Tiago. Bagamat sa simula ay nakangisi at tila nag-iinis, unti-unti siyang naantig ng tinig, himig at kahulugan ng kanta na tila tumutugon sa kanyang tuyot at tandang puso. Ipinakita rin sa kabanata ang labis na pagpapahalaga ni Doña Consolacion sa pagka-Europeya na umiwas sa pagbigkas ng salitang Tagalog at nagpipilit magkastila. Subalit, nagkamali siya sa pagbigkas ng Filipinas na naiwasto ng kanyang asawa bilang Filipinas. Ang pagtuturo ng tinyente sa tamang bigkas ay nauwi sa isang masigla at magulo, ngunit nakakatawang pagtatalo at pisikal na labanan sa pagitan ng mag-asawa, na nagpapakita ng karakter ni Doña Consolacion bilang matapang, matigas ang ulo at palaban sa anumang sitwasyon kahit sa asawa. Higit pa rito, ginamit ni Doña Consolacion ang kanyang kapangyarihan at latigo upang pagsanayin si Sisa sa hindi nakakaintindi ng Kastila upang sumunod sa kanyang mga utos. Pinilit niyang sumayaw at gayahin ang kanyang kilos na nagdulot ng kombinasyon ng saya at pagkagalit sa kanya. Ang kabanata ay naglalarawan ng labis sa kontrol at dominasyon ni Doña Consolacion at kung paano siya nasisiyahan sa kanyang kapangyarihan kahit nasa kapinsalaan at pagdurusa ng iba tulad ng kay Sisa. Samantala, nang bumalik ang asawa ni Consolacion sa bahay, nagulat at namultya siya sa kanya. Samantala, nang bumalik ang asawa ni Consolacion sa bahay, nagulat at namultya siya sa Samantala, nang bumalik ang asawa ni Consolacion sa bahay, nagulat at namutla siya sa nakita. Isang babae, si Doña Consolacion, na may hawak na latigo, naglalaro at nanunupil sa baliw habang siya'y walang magawa. Ang eksenang ito ay nagpatunay ng kapangyarihan ng babae sa loob ng bahay at ang kanyang kakayahang mamuno at mang-api kahit sa harap ng lalaki.